Kamusta sa lahat? Ito ay performance task ng Group 2 na pangalan ko ay Richard K. Colonia. Nakapagtaka ba rin tayo ng lumipat sa Stone Age hanggang Modern Age? Tara! Ang teorya ng evolusyon ay pinalawak noong 1859 sa pamagitan ng eksperimento na itinathala ni Charles Darwin. Ayon sa kanya, mayroong dalawang pangunahing idea o pinakapangunahing paraan ng evolusyon na tinatawag na natural selection. Si Charles Darwin ay nag-explore sa mga natawing uri ng hayop sa Galapagos Island noong 1855 at natuklasan niyang sila ay nakabuo ng kakayahan na umangkop sa kanilang kapaligiran at patuloy na panira sa iba't ibang uri ng species ng hayop dahil sa natural selection. Palagi nating naririnig ang kasabihang survival of the fittest. Noong 1974, naniniwala si Donald Johnson at Tom Gray na ang pinakamatanda ay ang pinakakumpletuhing natira ng isang hominid sa hader. Dahil ang ito kaya ay nanghulang ang ebidensya na ang mga hayop ay maaaring tumayo at maglakad ng tuwid. At ang lahat ng sangkatawan ay nagsimula sa palayaw na Lucy. Ang mga simula ng sangkatawan ay nagsimula noong 1981. Nang ibigay ang palayaw na ito dahil ang pangalan sa hagam ay Australopithecus afarensis. Ang asawa at asawa na si Mary Leakey ay nakahanap ng isang bungo na kapareho ng malusog na Australopithecine. Ito ay tinatya na 3 hanggang 3.5 milyon taon na ang nakalipas. Naniwala sila na tayo ay nagmula sa isang uri ng unggoy na kilala bilang Silvapithecus at ang Australopithecus na isang handyman ay kumunlad patungo sa Homo sapiens. Gumawa sila ng posibleng paggamit na pangkahoy, mga pantalim na bato at mga sila. Mayroon silang ebidensya na ang mga hayop ay nakatay sa kanilang mga kampo at karaniwan silang mamuhay ng magkasama. Sa panahon ng Paleolitiko o ang tinatawag nating Old Stone Age, ang kapaligiran ay marakas at nagtulak sa kanilang gamitin ang kanilang likas na kakayahan upang lumikha ng mga pamamaraan o kasangkapan para sa kanilang kaligtasan. Ginagamit nila ang kanilang pangunahing paraan ng pag-aani sa mga prutas at pagkuha mula sa kapaligiran upang makasurvive. Sa panahon ng Paleolitiko, gumagamit tayo ng mga simpleng kasangkapang bato upang makipaglaban at manghuli sa ibang hayop. Ngunit maraming ebidensya ang napapakita na una natuklasan nila ang apoy. Ngunit umasa lamang ang mga tao sa panghuli at pagkuha sa paligid. Ang kanilang kapalaran ay naratiling nakatali sa anumang bagay. Sa panahon ng Neolitiko, o ang tinatawag nating New Stone, natutunan nilang magtanim ng trigo, barley, at lentils. Nagbigay ito sa kanila ng katiyakan sa supply ng pagkain na nagdulot ng pagtaas ng populasyon dahil alam na nilang magtanim ng mga pananim. At ang mga panahong ito, natutunan din nilang alagaan ang mga hayop. Linangin ang mga kakakayahan sa paggawa ng mga palayo upang itago ang kanilang mga ani at musika, sayaw at mga palamuti para sa kanilang sarili. Nagsimula silang lumikha ng mga ritual at seremonya at sinabing ito ang pinagbulan ng isang anyo ng pagsamba. Sa panahon ng Neolitiko, ang tinatawag na New Stone Age, natutunan nilang magtanim ng trigo, barley at lentils. Nagbigay ito sa kanila ng katiyakan sa supply ng pagkain na nagdulot ng pagtaas ng populasyon dahil alam nilang magtanim ng mga tanim. At sa panahong ito, natutunan din nilang alagaan ang mga hayop, linangin ang mga kakayahan sa paggawa ng mga palayak upang itago ang kanilang mga ani at naging malikhain sa paggawa ng musika, sayaw at mga palamuti para sa kanilang sarili. Nagsimula silang lumikha ng mga ritual
at seremonya at sinabi ito ang pinagmulan ng isang anyon ng pagsamba. Natutunan nila ang mga ibang metal tulad ng tansok, bakal ay mga kinakailangan upang makagawa ng mga armas. Una nila tukasan ang tansok, pagkatapos ay bakal. Dahil sa teknolohiya ang smelt, nakagawa nilang gumawa ng armas sa panahon ng metal upang gamitin ito para sa mga digmaan at laban. At natutunan nilang gumamit ng persang armado. Ito at ang paano paunlarin ang sibilisasyon at gumawa ng kasaysayan.